Magandang umaga, narito na mga unang balita. Dalawang bata patay matapos kumain ng pansit na ibinenta po sa kanilang school canteen sa Tugigaraw, Cagayan. 42 iba pa ang naospital. Narito ang report. Hindi akalain ng mga estudyante at teacher ng Larion Bajo Elementary School sa Tugigaraw, Cagayan na ang simpleng merienda hahantong sa trahedya. Ilang sandali matapos kumain ng pansit na kung tawagin ay sinantak mula sa school canteen, nakaranas ng pagkahilo, pagsusuka at pagkasira ng tiyan ng 44 sa mga estudyante at guro. Agad dinala sa ospital ang mga biktima, pero dalawa sa kanila ang binawian ng buhay. Sina Eloisa Marie Baliad at Jessica May Bangayan, kapwa 5 taong gulang at kindergarten pupils. Labis ang hinagpis ng kanilang mga magulang. Kakalalarga niya lang sa eskwela. So doon sa bahay ninyo siya po? Oo, pero hindi ko akalain na nakakain pala ng ganyang na pagkain. Pero akala normal lang talagang sakit na. Yun pala yung nakakain siya ng iba. Ayon sa Tugigaraw Police, isang home economics teacher ang nagluto umano ng sinantak. Napagkamalan raw ng isang guro ng asin ang oxalic powder at inihalo ito sa pagkain. Ang oxalic powder ay ginagamit na panlinis ng mga marmol. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kumuha na rin ng sample ng pagkain ang mga kawani ng Department of Health para suriin kung ano ang nakapagdulot ng pagkalason. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Samantala, state of calamity nakataas pa rin sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan dahil sa diarrhea outbreak. Kumuha na rin po ng water sample sa lugar at mga pagkain na inihanda sa birthday party para isailalim sa pagsusuri. May live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Rhea, marami pa rin nga ang nakakonfine dito sa Kalumpit District Hospital sa May Bulacan matapos nga magkaroon ng diarrhea outbreak sa may barangay May Sulaw noong nakaraang Sabado. Rhea, dahil din sa insidente ay isinailalim na sa state of emergency ang nasabing barangay. Rhea, sa pinakahuling tala na ating nakalap, nasa 115 pa ang bilang ng mga pasyenteng nakakonfine ngayon dito sa ospital. 70 sa kanila ay pawang mga bata, habang 45 naman ang mga matanda. 13 pa lang, Rhea, ang pinayagang makalabas at makauwi magmula kahapon. Sa dami nga nila ay nakahilera na sila at halos sakupin ang buong pasilyo ng ospital. Nagkaubusan na rin ang hospital bed, Rhea, kaya ang iba sa folding bed na nakahiga, katabi ang kanilang mga bantay. Di na rin umubra ang mga malalaking industrial fan para labanan ng init sa loob ng ospital. Gayunman, Rhea, nasa stable na kondisyon naman raw ang mga pasyente. Di tulad noong una tayong nagpunta rito kung saan nga 5 ang ating inabutan na nasa masela ng kondisyon dahil sa severe dehydration at low blood pressure. Wala na ring lagnat, Rhea, ang karamihan sa kanila pero patuloy pa rin daw ang pagdudumi at pananakit ng tiyan kaya nakaswero pa rin sila at binibigyan ng antibiotics. Nalagnat pa ho ba? Kahapon po, pero po ngayon hindi. Maayos na po siya ngayon. Bumuti-buti na ho. Opo. Medyo okay na po sila pero liquid ba yung dumi nila? Yung lagnat pataas, baba pa rin. Basta hindi na dumumi, hindi na nagsuka, hindi na nilagnat. Ngayong araw na ito makaka-uwi na. Rhea, samantala, para naman matukoy ang tunay na dahilan ng diarrhea outbreak, ay isinailalim na sa pagsusuri ang 3 nagluto at naghanda ng pagkain sa okasyon. Pinadala na rin sa laboratorio ang inihandang mga pagkain at mga water samples na kinuha ng DOH Region 3 mula sa Kalumpit Water District at sa iba pang water sources sa may barangay May Sulaw. Pero Rhea, aabutin pa raw ng halos 1 linggo bago lumabas ang resulta, kaya pinayuhan muna nila ang mga residente rito na pakuluan ng tubig mula sa gripo bago ito gamitin. Yan ang latest mula rito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perelio. Nag-uulat live mula sa Kalumpit, Bulacan. Kaugnay po ng balitang yan, makasama natin si Dr. Jessie Fantoni, Regional Epidemiologist ng Department of Health sa Central Luzon. Doc, good morning. Good morning po, Doc. Babalikan po natin si Dr. Fantoni. Sa ibang balita, live broadcast ng pagdinig ng Maguindanao Massacre case pinayagan na ng Korte Suprema. Ikinatuwa naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang itinuturing na landmark decision ng kataas-taasang hukuman. Narito ang report ni Jam Sisante. The court and bank has unanimously partially granted pro hac vice
the request for live TV and radio broadcast of the Maguindanao massacre cases. 12-0 o unanimous ang naging desisyon ng Korte Suprema ng payagan ng live broadcast ng Maguindanao Massacre Trials. Tugon ito sa petisyon ng National Union of Journalists of the Philippines, media networks at pamilya ng mga biktima na humihingi ng live broadcast ng mga pagdinig. Partial daw ang pagbabor ng Korte Suprema sa mga petisyon dahil kamera ng Korte Suprema lang ang papayagan sa loob ng courtroom. Sa kamerang ito kukuha ng live footage sa mga TV at radio station. Para makakuha ng live coverage, kailangan daw mag-apply sa trial court na humahawak ng kaso ang mga interesadong mag-cover. Dire-diretso at buo dapat ang broadcast, kaya naman bawal ang mga commercial break, maliban na lang kung mag-recess ang korte o may mga bawal ipakita. At kapag lumabag ang media sa mga panuntunan, The trial court can easily withdraw the approval or the granting of those applications, or can also have contempt powers. No? The court can have contempt powers and of course cite anyone in contempt, no? For violating these guidelines. ikinatuwa ni Pangulong Ninoy Aquino ang desisyon ng korte. Minsan na rin kasi siyang sumulat para hingin ng live coverage ng paglilitis ng massacre case. At tagal na natin minumungkahi yun. Ulitin natin, no? Yung meron doon sa kapakanan ng mga pamilya ng Maguindanao Massacre na talagang para malaman kung ano nangyayari sa proceedings, kailangan talagang bumiyahe mula sa Maguindanao, papunta din sa Maynila, talagang magastos. Pero siguro mas importante doon, kaya minungkahi natin dati, importante natin malaman kung ano ba talaga number one nangyari, paano nangyari ito. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. National Union of Journalists of the Philippines at mga kaanak ng mga biktima sa Maguindanao Massacre, kinatuwa rin ang pagpahid ng Korte Suprema sa live broadcast ng pagdinig sa kaso. Paasa rin sila na mapapabilis pa ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen. Darito ang report ni Ivan Mayrina. Ang pagkamatay ng 33 mamamahayag na kabilang sa 57 biktima ng Maguindanao Massacre, itinuturing na pinakamapangahas sa pag-atake sa press freedom sa kasaysayan ng bansa. Kaya naman malaking tagumpay raw tungo sa hustisya ang tingin ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP sa pagpayag ng Korte Suprema na maipalabas sa telebisyon ng live ang pagdinig. Maliban sa muling pagbuhay ng interes ng publiko sa issue, umaasa ang grupo na mapapabilis ito ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. Alam naman natin yung ibang mga taktika sa loob ng korte. Yun ang nakakapagbagal talaga ng kaso. So hopefully, pag nakita ito ng buong bayan kung paano tumatakbo yung kaso, malilesen din itong mga strategies and tactics na nagde-delay ng proceedings. Ito rin ay pinagdarasal ng mga naulila ng mga biktima. Tulad ni Ginang Edith Tiamzon, asawa ng pinaslang na assistant cameraman ng UNTV na si Daniel Tiamzon. Nagsimba siya sa Baclaran Church bilang pasasalamat. Talagang napasaya kami dito na na-live ito. Dahil siyempre hindi lahat ng oras may pera. Yung mga biktima, lalo na yung malalayo ang lugar, hindi makakapunta dito. Hindi nila nalalaman kung ano yung nangyayari dun sa kaso. So ano sa inyo yan? Oo. Malaking bagay. Malaking bagay, malaking tulong sa amin ito. Wala pang reaksyon ng kampo ng mga ampatuan sa desisyon ng Korte Suprema, pero dati na silang nagpahayag ng pagtutol sa live media coverage ng paglilitis. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Suspect sa pananaksak sa actor-director na si Ricky Rivero, sumailalim na sa inquest proceedings para sa reklamong frustrated murder at theft. Naiyak naman ang suspect nang dalawin siya ng kanyang mga kapatid sa kulungan. Narito ang report ni Julius Segovia. Halos walang mukhang maiharap si Hans Ivan Ruiz na suspect sa pananaksak at pagnanakaw sa actor-director na si Ricky Rivero habang kinukunan ng mugshot at isinasailalim sa fingerprinting sa Kamuning Police Station. Pagkatapos ay dinala siya sa Quezon City Hall of Justice kung saan pinagtibay ng 3 tanod ang salaysay nilang na-recover kay Ruiz, ang kutsilyo na ginamit umano sa pananaksak at bag na naglalaman ng laptop, cellphone at sapatos ni Rivero.